Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang maganda ako, ika nga ni Maku Alvarez. Nagandang-ganda sa sarili. O bubuuhin natin na ayon niya kay John Marcus Alvarez. Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At syempre, gaya ng ipinangako ko kanina dahil nasakyan natin. O, diba? Ang napakagwapo at talaga nga naman na napakasipag na in-drive driver na si Ronald Agcanas. Hi, Kuya Ronald. O, diba? Sabi ko naman sa'yo, babatiin kita, diba? Hi, magandang hapon sa'yo. Naway, alam mo yung kumita ka ng bongga ngayong araw na to at lagi kang mag-iingat, hindi ba? Kasabay din yan ng ilang mga in-drive drivers natin, diba? Na si Kuya Ed Domingo, si Kuya Ricardo Bobis, si Ronald Soriano. Hello po sa inyong lahat dyan. Batiin na rin natin, of course, ang walang sawa at ever faithful. Wow! Na ating mga tagapakinig from ARC Corporate, ang Purchasing Department. O, diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Yung mga taga-RC Cola, Pampanga, lalong-lalo na si Carlo Padua. Nasaan na kaya yung pinangako Juicy Lemon na tuyot na? Diba? Na nakakaloka yan. Hello po sa mga taga-Pasig Mega Market at syempre sa mga taga Rizal Park. Operations and Planning Department, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, yung mga taga Maysilo, o diba? Or Maysilo, tama ba pagkakapronounce ko? Sa inyong barangay dyan sa may Mandaluyong City. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, sa mga taga Pitogo, Makati City. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hi po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Nagising ko ba ang inyong mga inaantok na katawang lupa? Oo. Nako, eto na ang ating unang Chika na inatabayanan ni Jerwin De Leon all the way from Singapore at ng reyna ng Australia na si Cathy Amos. Eto na nga, nako, nakakaloka. Kaya daw pala, diba? Ewan ko kasi wala pa naman pong konfirmasyon patungkol dito. Ito po ay chismis. Uunahan ko na chismis pa lamang ito, diba? Kasi sinasabi daw na nanggaling daw kay Nanay Christy, pero hinahanap ko po yung mismong video na siya sa kanya mismo nanggaling. Wala po akong makita. Eto na nga ang kwento. Kaya naman daw pala naaantala daw, di umano ang actually yung dapat na playdate or pagpapalabas ng seryeng Sigabo ay dahil naman pala daw kay Julia Montes. Ayon sa chika na walang kumpirmasyon, diba? Kaya daw pala medyo hinayaan muna ang Blood versus Duty na sige kayo muna, Keme, kasi nagkakaproblema yata ang produksyon kung sino nga daw ang pwedeng pumalit kay Julia Montes sa kanyang role dito sa seryeng Sigabo nila ni Coco Martin. Dahil ang chika daw, ito'y daw, uulitin ko kaya daw naantala kasi nga daw ay nagdadalang tao nga ba sa ika-4 daw. O, diba? Sa ika-4 daw na anak ni Julia Montes. Of course, with Coco Martin daw. Yun ang chika na sinasabi nga na nagtataka naman ako kasi nini-name drop nung isang, alam mo yun, vlogger,
'di ba, sa site na ayon daw kay Nanay Christy. Kaya nga naman kahapon na atin tong hinana pero wala akong makita na pwedeng maging basihan na oo nga pala lumabas itong issue na ito. Pero kumakalat all over social media. Ang chika pa nga daw dito, ang posible nga daw na pumaleta sa role ay para bang sinasabi daw na si Angel Locsin daw ang posibleng pumalit sa role. Pero recently may post si, diba? May post si Angel Locsin patungkol nga dun sa kanyang side. Kumbaga sa side niya na kumbaga parang against doon sa mga bumabatikos with ABS-CBN na sabi nga niya as a resign, diba? As a retired. Yun ang pagkakaano niya. So parang iniisip ko kung nagdeklara siya na publicly na retired artist na siya, o bakit siya ang nadadawit ngayon? Siyang ipapalit, 'di ba? Yung mga ganon na usapin na nakakaloka. Kaya tuloy napapaisip na naman tuloy ako na talaga ba? May katotohanan kaya itong balitang to or talagang haka-haka lang? Pero kung sakali naman din na totoo man din, 'di ba? Na 'di ba? Kasi kung totoo man na buntis siya, blessing 'yon, 'di ba? Every child is a blessing, 'di ba? Pero hindi po natin kinukumpirma ang balitang ito, 'di ba? Ang sinasabi lang po natin na kung totoo man na another baby is coming, blessing yan sa kanila ng bonggang-bongga. Kasi parang marami na nagkalat on social media dun sa 3 anak nila, if I'm not mistaken, 'di ba? Na meron silang, alam mo yun, picture na family photo na kasama nung 3 bagets. Ang gagwapo, 'di ba? Tsaka yung panganay yata is yung girl, maganda. Tapos yung 2 lalaki, ang gwapo, 'di ba? Mini Coco. Kung sakali naman din na totoo ito, sabi nga ni Jeff Tads Oliveros, 'di ba? Wala namang masama kasi mag-asawa naman daw sila. Natural lang naman na magbuntis. Oo. Magulat kayo kung alam nyo yon na isang araw umere ako, bigla akong may buhok. Hoy! May singit lang na naman eh. Magulat kayo kung si Sisa isang araw may bangs. Diba? Yun na nakakatawa doon. Kasi matagal na akong kalbo, di ba? O para dun sa hindi nakakaalam, ang kalbo po ganito, walang buhok. Yung panot may konti pa ng may pahibla-hibla pa. Yun ang pagkakaiba. Pero yun na nga, hindi ba? Eto na nga, mabalik naman tayo. Kung sakali naman din na totoo, 'di ba? Wala naman sigurong masama. Kasi nga 'di ba, gaya nga ng sinabi ni Jeff Tads, kung talagang mag-asawa naman daw sila, 'di ba? Kasi nga 'di ba, ayaw naman na nila aminin publicly kasi kung ano yung nakikita ng inyong mga mata, 'di ba? Maging masaya na kayo ng ganon. Hindi na yung kailangan pang literal nakikita nyo na magkasama. Nakita nyo naman na, 'di ba, may video na kumalat na na kumbaga parang nung sinurprise na ng birthday party, nag-kiss still na. O, 'di ba? Yung kiss nila, hindi naman kiss pang ninang, ganon. Hindi rin kiss lola na sa noo. O, 'di ba? Sa mga ganon, hindi na kailangan pa sabihin na, oo, magkarelasyon, may ganon, 'di ba? Pero yun na nga, parang bang sinasabi ngayon, kasi nga daw, ito nga ba yung isa sa dahilan kung bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi maipalabas ang dapat na nakaschedule na seryeng si Gabo nilang dalawa ni Coco Martin at ni Julia Montes, 'di ba? Dahil nga dito sa usaping pagdadalang tao nga ba? Or kung hindi man ito matutuloy, kung sakali man na totoo, 'di ba? Baka naman nag-iingat na lang, 'di ba? Sabi niya, magkakagulo pag nagkabuhok kasi. Oh. Pag bigla ako may bangs, 'di ba? Sabi niya, mukhang may bala ka pa, kapitan, na Bangs Garcia. Gagawin nating Sisa Garcia. Wow! Tapos gagayahin ko din si John Marcos Alvarez. Pag nagkabuhok ako, sasabihin ko, ang ganda ko. Ay! Hello po sa mga Team Fruit Salad at Team Walkout. Hello po sa inyo, always present. Sabi niya, yung panot,
mga 13 siguro ang natitira pang buhok. 13 peraso. Nabilang mo yun. Grabe ka, Dari. Diba yung mga ganon? Pero yun ulitin lang natin ha. Ito'y haka-haka pa lamang at wala pa nagkukumpirma. Yung nag-name drop kay Nanay Christine, diba? Is hindi natin alam kung may kumpirmasyon kasi nga gaya nga na sinabi ko, kahapon po ay atin sinaliksik kung may katotohanan nga ba na sa kanya nga nagmula pero wala tayong nakita naman na online, 'di ba? Or baka meron talaga, 'di ba? Pwede niyo naman din i-share, 'di ba, sa akin, 'di ba? Para naman mapanood natin at kung paano inilatag yung storya kasi baka naman hindi naman masama yung pagkakalatag sa storya, 'di ba? Minasama na lamang. Kasi kadalasan depende yan sa mga nanonood eh. Depende yan kung paano nila nadinig, kung paano nila iti-take, 'di ba? Kasi minsan napanood mo pero iba pala ang pagkakaintindi mo base sa napanood mo. Magkaiba 'yon, 'di ba? Does it make sense? Wow! Ang arte ko doon, 'di ba? Kaya na, good afternoon po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on YT channel. Yan, tabayan. Siyempre susubaybayin pa rin natin yan, di ba? Ulitin ko, yung balita pong ating isiniwalat ngayon, ay alam mo yun, lahat yan ay pawang chismis pa lamang at wala pang konfirmasyon. Wala pang official statement na nanggagaling kina Coco Martin or Julia Montes or maging kung sino mga taong involved dito sa naturang usapin. Pero kung may katotohanan man yan, 'di ba? Isang malaking blessing nga yan, gaya na sinasabi ko. At syempre tututukan natin ang storyang yan at hindi natin pakakawalan, 'di ba? Syempre nga naman, hindi ba, na nakakaloka. Grabe ka, Daryl Fukunaga. Meron pa naman. Hayaan na natin. Anyways, nako mga pangga. Diba? Ayan. Ito po muna ang ating unang chika para sa ating unang para sa Chika ni Sisa. At sa aking pagbabalik, nako, mainit na usapin. Mainit talagang usapin. Pagpapawisan ka, nakakaloka ka. Dahil, sabi daw yung mga taga-Lucena daw, mukha daw yatang may tampo nga ba o nagagalit kay Catherine Bernardo? Bakit nga ba? Well, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. O eto ka na naman.